Magpatawad? Isa po sa pinakamahirap gawin dahil po ang sakit na nararamdaman natin ay personal pong sa atin. Kaya naman mas gusto po natin gumanti para maramdaman din po nila ang sakit na nararamdaman natin. Ayan, muli nagbabalik po ang inyong lingkod guys. Isang magandang gabi sa ating lahat. So ayun na, at nakamove on na ba kayo guys? Nakamove on na lahat ng ating mga minamahal na viewers, pati ang mga nakasubaybay dito sa kwento ng buhay ni Dave. Yon. Pero sa tingin ko, kahit ako man, no, na talagang hindi man ganun kapokus sa pagsubaybay sa bawat video nila Tatay Tekram, napapanood ko lang noon dati talaga si Dave at nareaksyonan ko na yan before. Pero hindi ako makamove on. No, ang hirap mag-move on. Kasi hindi kasi ganun lang kadali yon. Yung nakita natin isang Dave na hindi lang parang tunay na anak yung ipinalasap, sa kayo nagkita talaga ha. Ito ay uulitin ko na naman. Sa kayo nagkita na nakaranas ka na talungin, sumiga sa ganito, sa dibdib, subuan, punasan ng pawis, lahat ibinigay, anumang kapritsuhan, natutong mag-drive, no? Nagkaroon ng maraming sponsor, mga alahas, kundi dahil kay Tatay Tekram. Yung salitang kundi dahil. No. Napakaswerte. Isang batang pinagpala ay ang hirap mag-move on. Dahil lang sa gusto maging malaya at ayaw mapapakialaman, ayaw mapapagbawalan, ayaw masisermonan kung mali yung ginagawa. Pero nandun, nagawa niya, nangyari 2 months ba o 3 months na hindi iniimikan yung taong nag-aruga o nakadiscover sa kanya. Nato, nilalagpas-lagpasan lang siya. Bukas pa ba ang pintuan para sa second chance? Para dito kay Dave na muling makapiling ng Manalastas family? Ano sa palagay nyo guys? Pwede ba silang magbigayan ng second chance? Pagbigyan ng second chance nila Tatay Tekram si Dave bigyan din ng second chance sila Tatay Tekram, limutin anuman yung mga hinanakit. Ano sa palagay ninyo? Oo, isara na ang pinto. Yan maganda yan na pag-usapan natin, no? Pero, ay, sino ba ang mga nakamove on na? Comment nga kayo, guys. Kung kayo ay nakamove on na o hindi pa. Talagang hindi natin sukat akalain, hindi matapos-tapos sa ating isip na kung bakit niya nagawa. Kulang pa ba? Hindi pa ba sapat? Hindi pa ba sapat yung pagmamahal, pag-aaruga, pag-care, lahat na. Hindi pa ba sapat yun? At konting nasermonan yun yung tumatak sa iyo na alam niyo sa totoo lang, ito marapat bang sumbatan? Yan yung nasa thumbnail natin. Marapat bang sumbatan? Alam niyo sa totoo lang, kung sa sumbat talagang pwedeng wag ng sumbatan kasi hindi naman niya hiningi na siya'y arugain or pag-aralin, hindi man niya hiningi siya'y mahalin. Pero sabi ko nga, marapat bang sumbatan? Kabas-bas ba talaga itong si Dave? Pero parang ang hirap tanggapin, kahit itaktak natin, baliktarin natin yung sitwasyon, kahit ano pa sabihin, isang pagkakamaling na malo or nagsermon, parang napaka-brutal ba ng ginawa ni Tatay Tekram para ganun-ganun na lang. Kaya nga sabi ko, marapat bang sumbatan? Pero, sabi ko nga sa inyo ha, ayaw man natin sumbatan, pero ang hirap po guys, kasi kung pilit at pilit na pumapasok sa isip natin, lalo na doon sa mga nag-sponsor, sa mga nagmamahal, sumubaybay sa mga solid supporters nila Tatay Tekram, alam niyo, totoo lang talagang, parang ang hirap makamove on. Yung panghihinayang kasi, no, yung panghihinayang, sayang ka bata, sayang ka Dave. Pero, sabi ko nga sa inyo, minsan, tayong mga Pinoy magpakahaba-haba ng ating pasensya, lawak ng pangunawa. Minsan ay, kahit pasabihing mahal yung isang tao, ay masasagad tayo. Lalo pat ganito na nakita natin, nasaksihan natin kung ano yung binatawag salita dahil lang yun doon na umiiyak daw di umano gabi-gabi. Huwag ka kasing nag-focus kasi siya doon na hindi niya na-realize, hindi niya muna napag-isipang maraming beses kung
ano ba siya ngayon? Nasaan ba siya ngayon? Kaya minsan, yung utang na loob, may yan ang ating naririnig, nababasa sa comment section. Yung utang na loob, ito kung maaari, hindi natin dapat bigkasin yung utang na loob sa totoo lang. Kasi kung ibabalik ni Dave, bakit? Kung ito ay may kapilosopuhan, bakit sinabi ko bang ako inyong tulungan? Yun. Yung utang na loob, hindi po yan hinihingi. Hindi rin humihingi sila Tatay Tekram ng utang na loob. Kasi pag sinabing utang na loob, sagradong usapin po yan. Pag sinabing utang na loob, no. Pero ang utang na loob, hindi po hinihingi ng Manalastas family. Yung respeto lang, and balik tanaw ka lang muna. Doon ka lang muna mag-focus, Dave. Balik tanaw ka kung ano yung mga kabutihan na nagawa. Nawala sa iyong isip. Yun lang yun eh. So ito na guys, no. Sarado na ang pinto. Sarado na ba ang pintuan? Meron pa ba second chance? Yan, medyo matigas ang ating salita. Sarado na ba ang pintuan? Meron pa bang second chance? Both side. Bigyan ng second chance today. Sila Tatay Tekram. Kung sila Tatay Tekram man sermonan, ay pasensya na. Dahil sila tumayo lang bilang sila'y ulirang ama. Ayaw nilang ikaw ay mapariwara. No? Second chance para kay Dave. Pagpasensyahan na si Dave. Dahil si Dave ay wala pa doon sa saktong kaisipan. Pero ako guys, may paririnig sa inyo mamaya. Ito guys, panoorin po ninyo. Yung Bible verse na binasa ni Dave. Ito po, panoorin nyo po. Medyo parang sakto sa iyong pinagdadaanan sa ngayon. Dave, ito, panoorin mo Dave. Panoorin nyo guys. Efeso 4:32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Pagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Pagpatawad, isa po sa pinakamahirap gawin dahil po ang sakit na nararamdaman natin ay personal pong sa atin. Kaya naman mas gusto po natin gumanti para maramdaman din po nila ang sakit na nararamdaman natin. Narinig ninyo, yan yung Bible verse na binabasa ni Dave. Pero ang karugtong po niyan, ngunit ang gusto ng Panginoon tayo ay magpatawad. Yan ang karugtong niyan. Ngunit ang gusto ng Panginoon tayo ay magpatawad. Pero kailangan ba natin gumawa ng isang hakbang na kapag ang isang tao ay nakasakit sa ating damdamin, ay gantihan din natin at ipakita natin sa kanila kung gaano kasakit ang ginawa nila sa atin? Marapat ba yun? Diba sabi nila, kapag binato ka ng bato, batuhin ka ng tinapay. Pero yung binabasa niyang Bible verse, parang eto gusto niyang iparamdam kila Tatay Tekram kung ano yung sakit niyang naramdaman. Eto na guys, may paririnig ako bago tayo maglaot, no? Nawala na ang pasensya, yung unawa, napalit ng mga Manalastas family, napalitan na ng pagkadismaya at pagkawalang gana. Likha po nila Tatay Tekram ang video na to sa live. So, sabi ko Kuya Dave, kung ibabaon mo ng ibabaon to dahil kung may gusto ka pang patunayan, kaya nga sabi ko, kaya gusto ko tawagan si Tito Francis para sa kapakanan ng bata. Sabihin na lang ni Kuya Dave kung ayaw na niya dahil hindi na. Ayaw siya. Sino ba may gusto? Si Rami na lang may gusto rito Kasi siya tatay Siya nakikita ko ngayon. Ala na talaga, ala na. Ayun na, i-clear lang natin sa nakikita sa ngayon. Sa ngayon, si Ramil lang ang may gusto. Ibig sabihin si Tatay Ram lang ang may gusto. Sa nakikita sa ngayon. So, ibig sabihin, dito, wala na. Ayaw na nila. Kumbaga, si Tatay Tekram na lang ang may gusto. So, doon, kung i-analyze yan, wala nang gana. Sila kapo rin. Wala nang, ayaw na nila, hindi na nila gusto, nanado sa Dave, kundi, yung sa ngayon sa nakikita nila, kundi si Tatay Ram na lang ang may gusto na naandun si Dave. Pero tuluyan na nawalan niya. Parang nalagta ka pag ganyan. Yung inalagaan mo rito, gusto po, nung isang araw, inaanap ko siya pinagtatanggol. Pero yung mga talagang nalamig na ako dun sa nalaman ko, yung nakakausap niya pa yung matanda na yun. Talaga walang utang na loob talaga. Pinalaman mo na, kahit sabihin pa niyang, nung binlag mo siya, lumakas yung vlog mo, ba't kung hindi ba doon sa pagbablog mo, makikilala ba siya? Magiging ganyan ba siya? Kahit saan ka magpunta, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging ganyan kung hindi kayo nalagaan dito. Talagang yangyapang mo. Yon, no? Sabi ko nga, sa thumbnail ko, kailangan marapat bang sumbatan, hindi maiiwasan. Guys, hindi maiiwasan na makapagbitaw ng salita na kung hindi ka na i-vlog, hindi ka magiging ganyan, hindi ka magiging ganito. Normal yan. Common na po yan.
Kasi, sabi ko nga sa inyo, kahit itaktak balik ka rin ang sitwasyon. Yung sobrang pagpapalasap nila ng pagmamahal, lahat na i-package na sa kabila ng lahat. Talagang masasabing walang utang na loob. Real talk, yan ang kadalasan nating naririnig. Walang utang na loob. Sa kabila ng lahat, na kung hindi ka na-scout, na-discover, wala ka ngayon kung ano meron ka ngayon. Wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Wala yung mga tao sinasandalan mo sa ngayon. Kaya kung anong meron ka sa ngayon, kahit mga kaibigan, mga ninong-ninan, mga sponsor, yan ay kung hindi dahil. Yung salita na kung hindi dahil kay Tatay Ram. Real talk yun. Kaya kung meron man dito na panunumbat na kung hindi dahil, ay wala ka. Normal. Kaya nga sa ayaw mo mang manumbat, pero kapag talagang ang isang tao ay sukdulan pa yung hinanakit yung sama ng loob, nandun ka pa, makakapagsalita ka talaga ng panunumbat. Hindi yan maiiwasan dahil sa sakit na dinulot. Yung sakit kasi, ito yung epekto na nare-release nila. Nakakapagsalita sila ng gano'n dahil yung sakit na nararamdaman, hindi lang sa puso, pati isip natin apektado. Nakakapagbitaw tayo ng salitang sabihin natin yung sumbat, no? Kilala ba siya? Magiging ganyan ba siya? Kahit saan ka magpunta, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging ganyan kung hindi kayo nalagaan dito. Di ba? Hindi yun sa panunumbat. Iyon yung katotohanan. Iyon yung real talk. Hindi ka magiging ganyan kung hindi ka inalagaan dito. Hindi ka magiging ganyan. Hindi ka magkakaroon ng mga taong sinasandalan, ng mga taong nagbibigay ng pera, kung hindi dahil kila Tatay Tekram. Ayun yun. Kaya minsan, yung sigaw na ng taong bayan, walang utang na loob. Kasi nga, wala tayong magagawa. Yun kasi yung totoo. Sa kabila kasi nga ang hirap talaga magbobo, di ba? Kahit mababanggit at mababanggit mo. Kasi, sa kabila ng lahat naman, nakabutihan, sinayang mo bata, sinayang mo Dave. Sa totoo lang, kahit man ako na hindi naman talagang ako totaling sa lahat ng vlog sa iyo or mga reels ay aking sinusubaybayan ay dahil ako may tinututukan na dito sa Kalinga. Pero ang aking panghihinayang hanggang sa ngayon ay hindi ako makamove on. Gustuhin ko man na oras-oras, minuto ay mag-reaction, ay hindi naman pwede para mailabas ko din yung aking mga gusto sabihin, yung aking opinion. Pero, kung ikaw man ay nasusumbatan, ikaw man ay nadudurog ng mga bashers na ngayon, yun yung mga dati nagmahal sa iyo, na bashers mo na ngayon, deserve mo ba? Guys, sa ating mga minamahal na viewers, kayo po, deserve ba ito ni Dave? Naku, sa ayaw at sa gusto natin, hindi po natin kaya pigilan ang damdamin ng ating mga minamahal na viewers kung ano yung kanilang gustong sabihin. Kasi may pinagdadaanan, meron pinaghuhugutan ang ating mga minamahal na viewers. Hindi nakakamove on. Kung nakaramdaman ng sakit sila Tatay Tekram, ang mga viewers na sumubaybay or nakakalala or na nasuportahan ka, apektado yan hanggang ngayon. Hindi magsasalita yan ng kung ano-ano laban sa iyo kung hindi nasaktan. Expected na natin kapag ang isang tao yung nasasaktan, huwag tayong aani ng papuro. Yan, no? Pero yun na guys, no? At abangan nyo ako sa akin next video guys. Mega love shout out. At wala pang pahayag sila Dave, pero sabi nga, nung nakaraan may niluluto, abangan po natin yung niluluto, pasabog ni Dave. Mega love shout out guys, pakiclick naman po ng thumbs up. Nang sa ganun huwag sa palasa ni YouTube, abangan nyo ako sa akin next video.